pinapag-aralan ang kung bakit tayo narito sa mundo, kung bakit tayo nilang ng Diyos. Amen. Alam ba natin ang dahilan kung bakit narito tayo sa mundo? Pakitaas ang kamay yung mga nalalaman kung bakit nilikha tayo ng Diyos. Amen. Marami siguro nag-iisip na basta na lang nilalang lumabas sila sa mundo na hindi alam kung ano ang layunin ng kanilang buhay. Kung kaya dahil bagamat ang iba ay kumikilala na may Diyos, pero sila ay nabubuhay ayon sa kanilang sarili-sariling kagustuhan. Amen. Ang buhay, ang pinapag-aralan natin ay ang pagkaroon ng isang makabuluhang buhay. Masabi na may kabuluhan lamang ang buhay natin kung ang buhay natin ay may layunin. Hindi ang sariling layunin natin, kundi ang layunin ng Diyos na siyang lumalang sa atin. Amen po ba? So, tingnan po natin kung meron tayong natandaan sa mga napapakinggan natin na mensahe ng mga buwan. So, ano ang unang layunin ng Diyos sa pagkakalikha sa atin? Pakitaas ang kamay. Wala nagtataas ng kamay. So, ibig sabihin, so, ibig sabihin, sa mga napag-aaral natin, napapakinggan natin ang mensahe ng Panginoon sa mga nakaraang buwan ay wala, isa lang ang may naiwan sa kanya. Ibig sabihin, talagang ang nakatanim sa kanyang puso, sa kanyang isip, ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay, kung kaya siya ay patuloy na namuhay ayon sa kaluguran ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang unang layunin ng Diyos sa ating buhay upang ipaalala ko muli ay nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang kasiyahan. Amen. Nilang tayo ng Diyos para sa kanyang kasiyahan. Pwede nang magsaya kahit wala tayo. Dahil meron siyang kasama doon. Ang tandaan po natin na Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu ay sama-samang magkakasama yan. So, hindi niya kailangan alikain tayo upang pero dahil lamang sa pagmamahal niya, dahil lamang sa kanyang kasiyahan na niya, na lalangin tayo. So, dahil nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang kasiyahan, ay tayo mga nilikha niya ay kailangan natin alamin kung paano mapagbigyan natin ng kasiyahan ng Diyos in turn. Amen. Isang napakalaking pribilisyo na tayo ay nilikha ng Diyos para sa kanyang kasiyahan. So bilang ganti, bilang response natin, bilang nilang ay sikapin din po natin na maluod ang Diyos. Amen. Para mabigyan kasiyahan ng Diyos sa ating buhay. Amen. At pangalawang dahilan ay pakitaas ulit ang kamay kung sino nakakaalam ang pangalawang dahilan kung nalayunin ng Diyos sa kanilang buhay. Meron uli isa nagtawag. Talagang pa-session. So, maaaring mahirap ang tagapit, pero maaaring yung iba ay kontento na sa pupunta rito, umupo, pagkatapos umuwi. Tanongin mo pang labas, maaaring wala kang tatandaan. Ito ang isang minana natin sa luma nating pananampalataya. Tayo nasisiyahan na, pagkalinggo ay magsisimba ako. Papasok na simbahan, pero hindi. Paglabas, pakinggan mo ang kanilang natuturo ng mensahe na nagtuturo, walang matandaan. Basta masaya sila na sila'y nakapasok sa simbahan. Amen. Physically present, mentally absent. Kaya makikita natin kung anong kalagayan nila pumasok sa simbahan, panglabas nila, ganun pa rin ang buhay nila, walang nababago. Amen. Hallelujah. Ang pangalawang layunin ng Diyos sa pagkakalikha sa atin ay para tayo ay maging kamahagi sa kanyang pamilya. Amen.
maging kabahagi sa pamilya. Amen. So isang napakalaking karangalan sa atin na tayo na nilalang ay ninanais ng Diyos na makasama tayo sa Kanyang pamilya. Amen. So, sa Kanyang pagka tayo nagiging, bakit tayo nais na naging kapamilya ng Diyos? Upang ang pinakamahalaga sa lahat ay upang mabuhay tayo sa pag-ibig. Amen. Di ba sa isang pamilya ay masaya, isang pamilya ay matagumpay kung ang pamilya, bawat miyembro ng pamilya ay nagmamahalan, nag-ibigan. Hindi po ba? Amen. So tayo bilang kapamilya ng Diyos, kinakailangan tayo, ang mahalaga sa atin ay tayo ay nag-iibigan, tayo ay nagmamahalan, sama-samang mamumuhay, sama-sama tayong palaguin ang ating komunidad. Amen. Hallelujah. Kaya sama-sama nating pangalagaan ang kapakanan ng ating pamilya. Hindi mo ba? Amen. So ngayon sa pangatlong layunin ng Diyos, kung bakit niya tayo nilikha ay ating isusunod na talakayin. At pagbuksan po natin ang Biblia, tingnan po natin ang mga sumusunod na ang mga talata na nagsasabi sa pangatlong layunin ng Diyos sa ating buhay. Doon sa Colossians, aklat na Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Sabi po doon, kaya na, yamang tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Mamuhay kayo ng nararapat sa Kanya. Lumalago sa Kanya. Nanatiling matibay sa pananampalataya at laging nagpapasalamat sa Diyos. Doon sa aklat ng Roma naman, sa chapter 8, verse 29, ay sinasabi, sapagkat ang mga nakikilala niya noong una pa, ay itinilaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At doon sa Colossians ulit, doon sa chapter 1, verse 15, ang sinasabi po doon, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Ang tinutukoy po dito na siyang larawan ng Diyos na hindi nakikita ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen. So sa mula sa mga talatang ito na ating nabanggit, ay ang pamagat ng mensahe sa atin ngayon ng Panginoon ay nilalang tayo upang maging wangis ni Kristo. Amen. Hallelujah. Tayo ay nilalang upang maging wangis ni Kristo. Mula pa sa simula, ang plano ng Diyos ay gawin tayong kawangis ng kanyang anak na ang Panginoong Kristo. Ito ang tadhana at pangatlong layunin ng ating buhay. Inihayag ng Diyos ang balak niya ito nang likayin niya ang lahat ng bagay. Ayon sa Genesis chapter 1 verse 20, sinabi niya, lalagyan natin ang tao na sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sabi po doon, sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, tanging tao lamang ang nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Amen? Ang lahat ng ibang bagay ang lahat ng bagay na nilikha ay nilikha sa pamagitan lamang ng salita. Pero nung likhain niya ang tao, ay kumuha siya ng putik. Hinubog ito at pagkatapos hininga sa ilong. At ito'y naging kaluluwang buhay. Amen. Hindi natin alam kung hanggang saan ang sakop ng paglalarawan na ito. Subalit, alam natin ang ilan sa mga aspetong kasama nito. Tulad ng Diyos
tayo ay spiritual. Ang ating mga espiritu ay walang kamatayan at mas magtatagal kaysa ating mga katawang lupa. Tandaan po natin ang ating katawang lupa ngayon ay may hangganan. Lahat ay tinakda sa kamatayan. Ang manatiling walang kamatayan lamang ay ang ating kaluluwa na siyang nananahan dito sa ating katawang lupa. Pag umalis na ang kaluluwa na nananahan sa ating katawang lupa, ito ang tinatawag natin na physical na kamatayan. Ang kaluluwa natin ay mapunta na kung saan. Kung tayo na sa Panginoon, ay ito ay mapunta sa paraiso. At kung wala tayo sa Panginoon, ang ating kaluluwa ay mapupunta doon sa Hades o sa dagat-dagat ng apoy. At ang ating kaluluwa at ang physical na katawan ay babalik na sa lupa, babalik na sa labog na kung saan dito kinuha ng Panginoon nung siya'y hubugin tayo. Amen. At tulad din ng Diyos ay meron tayong intelektual. Ano ang ibig sabihin? Tayo ay marunong ng mag-isip, marunong tayong makatwiran, at marunong tayong maghanap ng solusyon sa mga problema. Tulad din ng Diyos, tayo rin ay nakipagrelasyon. Di kakayahan tayo magbigay at tumanggap ng pag-ibig. Tayo rin naman ay nagkamalayang moral. Alam natin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kaya meron tayong pananagutan sa Diyos. Amen po ba? Sinabi ng Biblia sa lahat, sinasabi sa Biblia na lahat ng tao, hindi lang tayong mga manampalataya, kundi sa lahat ng tao ay tayo ay nilalang ayon sa larawan ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang pagpatay ng tao, iniutos ng Diyos na huwag papatay. At kaya ang pagpapalaglag ng sanggol o abortion ay bawal. Mahigpit na pagpapawal pagkat ang sanggol sa loob ng sinarbunan ng babae ay isa ng buhay. Kaya ang ito ay abort, ito ay tinatawag na pagpatay. Ito ay malaking kasalanan sa Diyos. Subalit ang larawan niyon ay nasira, dinawisan ng kasalanan. Kaya ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong anak sa isang misyon. Amen. Nagkatawang tao ang Panginoong Jesus at pumunta sa lupa upang ang naroon ng layunin na may balik ang dating larawan ayon sa pagkakalikha niya sa atin. Ulitin ko ulit ng kailalangit ng lalangin ng Diyos, napakaganda ang layunin niya sa buhay natin, sa kanyang pagkakalikha sa atin. Dahil sa kasalanan, nasira ang magandang layunin na yan. Yun ang dahilan, dahil sa pag-ibig ng Diyos, yan ang dahilan kung bakit ipinadala niya ang kanyang bugtong anak ng Panginoong Hesus upang ibalik uli ang larawan na yan na naayon sa kanyang unang plano sa atin. So kung tayo kawangis ng Diyos, ano ang itsura ng buong larawan at wangis ng Diyos na hindi natin nakikita? Amen. Ang Diyos, sabi ko na ang Diyos ay isang espiritu, kaya hindi natin nakikita. Kaya napakahirap paniwalaan ang isang bagay na hindi nakikita, hindi po ba? So, ang ginawa ng Panginoon ay sa pamagitan ng Panginoong Hesus na siyang nagtaglay ng larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ay, sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, sa Colossians chapter 1 verse 15, Hebrew 1 verse 5, sabi po ng larawan ng Diyos na hindi nakikita at tunay na larawan ng kanyang likas. Sabi po ganoon. Madalas natin gamitin ang salitang like father, like son. Di po ba? Madalas natin marinig yan. Like father, like son. Like mother, like daughter. At tayo'y natutuwa pagka ang sinasabi ng mga tao na kamukha natin ang ating mga anak. Kung tayo natutuwa na maging kamukha tayo ng ating mga anak, ay ganoon din ang Diyos. Siya rin ang natutuwa kung ang kanyang mga anak ay maging kawangis niya. Amen. Hallelujah. At sabi po doon sa Efesos 4:24, at isuot ang bagong tao na nilalang na larawan ng Diyos sa pagkamatuwid
at tunay na kabanalan. Yan ang nais ng Diyos, na tayo'y larawan ng pagkabatuin at tunay na kabanalan, sapagkat ang Diyos natin ay tunay na po na matuwid at tunay po na banal. Sabi nga sa Biblia, "Your God is holy," kaya dapat tayo magpakabanal din. At muli, lilinawin ko lang muli na kahit kailanman ay hindi tayo pwedeng maging Diyos. Ang Diyos ay pwedeng maging tao. Pero kailanman, ang tao ay hindi siya pwedeng maging Diyos. Kahit isasabihin pa natin na isang palit na Diyos. Amen? Di ba sinasabi sa Biblia na maraming Diyos? Pero iisa ang tunay na Diyos. Di ba sabi ng Biblia na tayo ay Diyos din? Bakit tayo tinawag ng Diyos din? Sapagkat ang sinusunod natin ay ang gusto natin. Amen. Kaya kung tayo ang gusto natin, ang sariling gusto natin, ang sarili natin gusto ay siyang ipinabuhay natin, isinusunod natin, tayo nga ay matawag na Diyos ng ating sarili. Amen. Ito ang kasinungalingang bunga ng labis na pagmamataas at ang pakalubang tukso ni Satanas. Di ba ito ang ginamit ni Satanas kina Adam at sa Eva? Nung sinabi ng Diyos sa kanila na baka pwede niyong kainin lahat ng bunga ng punong kahoy na yan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaluman ng mabuti at masama. Dahil kung kakainin niyan, kayo'y mamatay. Sabi po gano'n. Pero, nang sabi ni Satanas kila Eva, hindi totoo yan. Dapat kayo'y mamatay pagka kumain kayo sa punong kahoy na yan. Ang totoo niyan, sabi gano'n, pagka kayo'y kumain sa punong kahoy na yan, kayo rin ay magiging Diyos na katulad niya. Diyan na paglalaman ni Satanas si Eva, sapagkat naisip ni Eva ay mabuti ang isang marunong. Gusto rin nang maging Diyos. Kaya nang kumain na siya sa bunga ng punong kahoy na yan, ang piling niya ay Diyos na rin siya. Hindi niya pwedeng sumunod na sa Diyos ng isang tunay na Diyos, kundi ang tingin niya sarili niya ay Diyos na rin siya. Kaya ang kanyang ibig lang, kaya kinain niya, sinuway niya ang hibilin ng Diyos sa kanya, huwag kumain sa bunga ng punong kahoy na yan, kundi sinunod niya ang kanyang sarili. Ang sinabi ni Satanas na siya ay magiging Diyos din pagka kumain siya ng bunga ng punong kahoy na yan. So naintindihan po natin kung saan nagsimula ang kasalanan. Yun ang minanang kalikap ng tao, minana natin lahat ng tao kaya Adam at sa Eva. Amen. Ang kalikasan ng pagiging masuwayin sa Diyos. Kaya yan ang kasalanan. Sabi niya na doon sa Genesis, doon sa Genesis 3:5, sinabi na mamumulat ang iyong mga mata at mahudulan kayo sa mga Diyos na alam na mabuti at masama. Ito ang mga patuloy na pinapangaral ng maraming relisyon ngayon. Sinasabi ng mga maraming relisyon ngayon, lalo sa modern age na tinatawag, new age na tinatawag, ay sinasabi nila ang kasinungalingan sa kasinungalingan na ito na ang tao raw ay malamathala, makalangit at maaring mga Diyos. Yan ang mga bagong katuruan sa New Age movement niya tawag ngayon. Amen. Ang ating pangangad na maging Diyos ay lumilitaw tuwing kinokontrol natin ang mga pangyayari. Gusto natin ang mga pangyayari. Gusto natin ang ating gusto ang mga pangyayari. Amen. At ito sa sinasabi natin, ito ang gusto kong mangyari. Ito ang plano ko sa aking buhay. Gusto kong maging isang sikat na artista, kaya ito ang dapat kong gawin sa aking buhay. Sinasabi na, pagka gano'n naisip natin, sinasabi natin na tayo ay kumikilos para Diyos sa ating buhay. Amen. Kung nais natin kontrolin yung ibang tao, sinasabi na, ito ang dapat mong gawin, ganito ka dapat, kumikilos tayo na para Diyos. Subalit bilang mga nilikha, kailan may hindi tayo maging manilikha. Tanging ang tunay na Diyos lamang ang manlilikha. Amen. Hindi gusto ng Diyos na tayo ay maging isang Diyos. Ang gusto niya ay maging maka-Diyos tayo. Makatulad siya sa kanyang pinahalagahan sa loobin at karakter.
Sabi ng Biblia, Genesis, sa Ephesians 4:22, sabi po doon, dapat ninyong iwan ang pagkatao ng dating ninyong pamumuhay. Ito ang lumang tao. Ito ang pagkatao natin na minana kila Adan at saka sa Eva. Dapat natin iwanan na yun. Ang katawan na ito ay magbubulo dahil sa mga madayang pagnanasa. Amen. Nagkaroon tayo ng mga maling pagnanasa, madayang pagnanasa, makasariling pagnanasa, na yan ang minana natin mula kay Adan at saka sa Eva. Lahat ng tao na mula kay Adan at kay Eva ay ganoon ang naging kalagayan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Bumarin na natin ang buhay na yan, ang lumang buhay na yan na nagdadala sa atin sa kapulukan. Palitan natin ang bagong buhay, ang buhay na banal, ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, ang pangunahing layunin ng Diyos sa ating buhay sa lupa ay hindi ang bigyan tayo ng kaluwalhatian ng kapaginawahan, kundi ang palaguin ang ating karakter. Amen. Maraming natuturo, maraming mga Kristiyano na binibigyan ng maling kahulugan ang sinasabi sa Biblia ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Pero hindi ito totoo. Hindi nais ng Diyos, ang pangunahing layunin ng Diyos sa ating buhay ay hindi upang bigyan tayo ng kaginawaan, kundi i-develop, palaguin ang ating mga pag-uugali, ang ating mga katangian. Nais ng Diyos na lumago ang ating espiritu at maging kawagis tayo ng Kristo. Tandaan po natin na tayong mga manampalataya, tayo ang anak ng Diyos sa Espiritu. Bayan ng Diyos sa Espiritu. Kaya lahat ng bagay na ninais ng Diyos na bigay sa atin ay mga bagay na espiritual. Kung basahin po natin sa aklat ng Efesyo, sinasabi po doon na tayo yung mga pamilya ng espiritual, bayan niya tayo ng espiritu. Kaya lahat ng ating mga espiritual na bagay ang gusto niya ibigay sa atin at tinanggap na natin lahat ng ito nang tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Ano-ano mga pagpapalang espiritual na ito na siksik at linliga at maapaw? Una, tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Pangalawa, tayo binigyan ng buhay na walang hanggan. Amen. Tayo naging kapamilya ng Diyos, tayo naging kaibigan ng Diyos, tayo naging anak ng Diyos, at marami pang iba. Amen. Yun ang mapagpapalang ibinigay ng Diyos sa atin nang siya tinanggap natin sa ating buhay, na ating sinampalataya. Walang kinalaman yan sa ating buhay physical. Amen. Dahil alam ng Diyos na lahat ng bagay sa physical ay iiwan din natin pagka tayo namatay at tayo patungo sa buhay na walang hanggan. At iyon ay mahalaga sa Panginoon. Kaya ang buhay natin sa mundo ay upang ihanda natin, inihanda tayo ng Diyos upang makapamuhay tayo doon sa walang hanggan. Amen. Hindi niya tayo bibigyan ng mga bagay na pansamantala lamang. Yan kasi nakakalungkot na ito ang ginagamit ko minsan ng maraming nagtuturo na sinasabi nila, na bagamat sinasabi nila ito ay ayon sa Biblia, pero mali ang kanilang pagkaunawa sapagkat inisip na sinasabi nila na ang hindi hinanad ng Diyos na ikaw ay maghirap, kapatid. Maling katuruan mo yan. Ginadaya lamang tayo niyan. Sapagkat sabi ko kanina, ang mahalaga sa Diyos ay sa atin ay ang ating karakter, hindi ang ating mga buhay pisikal. Dahil ito ay pansamantala lamang. Napakalinaw ang halimbawa ng Diyos. Sa isang magsasaka, ang buhay natin ay katulad na isang magsasaka, isang magbubukid. Na bago umani ng bunga ng kanyang pinagpagalan, ay kailangan muna maghirap siya. Amen. Tayo ay katulad sa isang magsasaka na ang buhay natin dito sa mundo ay dadaan muna sa paghihirap. Sabi kadalasan ng paghirap ay doon nagtuturo sa atin upang lalo tayong tumibay, upang lalo tayong tumatag, upang ihangat tayo sa buhay na walang hanggan. Hindi tayo manatili habang panahon sa mundong ito, pansamantala lamang ang buhay natin sa mundong ito. Amen. Kaya kung minsan ang mga manampalataya ay naiaayon ang isip nila sa mga maling katuruan. Amen. Bakit tayo bibigyan ng Diyos ng kaginawahan dito sa lupa?
Pansamantala lang tayo dito. Tayo mamamayan sa langit, tandaan po natin yan. Hindi tayo ibigyan ng Diyos na pansamantala lamang. Ang paghihirap na ibigay tayo, maghirap muna tayo upang tayo maging mahatag sa ating buhay pananampalataya, upang ihanda natin ang ating sarili doon sa buhay na walang hanggan. Tandaan po natin yan. Hindi tayo pwedeng maginhawa sa lupa dahil dito ang tunay nating tahanan. Amen. Hallelujah. So kung inaasal natin na dito pa lamang sa lupa, magiging maginhawa na tayo, maging maaluan na ating buhay, mali ka kapatid. Dito sa Timas Christian Fellowship, hindi yun ang layunin. Kung iniisip mo, pagka ikaw ay sumampalataya sa Diyos, dahil nais mo na maging wala man ang problema, maging maaluan na ang buhay mo, maging maginhawa na ang buhay mo, maging masarap na ang buhay mo, makamit mo na ang gusto mo, ay mali ang pinuntan mo, kapatid. At dito, ang itinuturo namin dito, ay may handa kayo sa buhay para doon sa kaluwalhatian, doon sa piling ng Diyos, habang panahon. Amen. Hallelujah. Nais ng Diyos na mapasa atin ang uri ng karakter na kararawan sa doon sa katangian ng Panginoong Hesus. Amen. Kung ating basahin doon sa Matthew chapter 4 verse 1 to 12, naroon yung mga mapapamala, mapalad mga nuka, mapalad mga pagpakumbaba, mapalad mga pagpapayapa. Lahat yun ay yan ang nais ng Diyos na ma-develop sa ating buhay. Sapagkat lahat yun, yan ang katangian ng Panginoong Hesus. Yan ang buhay na halimbawa na pinakita ng Panginoong Hesus nung siya ay nasa lupa. Amen. Hallelujah. At makikita po rin natin, nais din ng Diyos na doon sa aklat ng Apostol Pablo doon sa Galatians chapter 5 verse 20 to 23, nais ng Diyos na makita sa atin, ma-develop sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. At doon din sa 1 Corinthians 13, na kung saan ito ang kabanata ng pag-ibig, ito rin ang nais ng Diyos na ma-develop sa atin. Ang ibigin ng Diyos at ibigin ng ating kapwa. Amen. At doon sa aklat ng 1 Peter, 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8, ay ipinanais din ng Diyos sa atin na magkaroon tayo ng epektibo at mabungang buhay. Hindi ang isang walang kabuluhang buhay, kundi ang isang epektibo at isang mabungang buhay. Amen. Hallelujah. Sa tuwing nakalimutan natin ang karakter ay isa sa layunin ng Diyos para sa ating buhay, masisiraan tayo ng loob sa mga nangyayari sa ating buhay. Isipin natin, bakit kaya hindi natin na pagka makikita at naranasan natin ang makahirapan sa ating buhay, kumisa na siraan tayo. Bakit kaya ganito nangyayari sa akin? Inisita, bakit kaya sa akin pa nangyayari? Maliligo tayo. Bakit ako nahihirapan? Hindi ko masisiraan lamang tayo loob kung bakit puro kahirapan ang dinaranas natin, sapagkat ito ay isang magandang layo ng Panginoon sa atin kung bakit tayo binibigyan ng mga pagsubok ng mga kahirapan, tulad ng sabi ko kanina, upang ihanda tayo isang buhay na ganap at kasiya-siya doon sa piling ng Diyos sa langit habang panahon. Ang buhay na ganap at kasiya-siya ay hindi matagpuan sa mga material na bagay. Amen. Katunayan niyan ay maraming mga tao, mayayaman na tao ang nagpapakamatay sapagkat nung una napaglalangan sila ng kaaway, napaglalangan sila ng sabi na kung wala kang pera, na kung hindi ka mayaman, wala kang kakwenta-kwenta ang buhay mo. Kaya nagsikap sila na yumaman, pero pagkatapos na sila maparaming pera, matagpuan nila na ang buhay pala walang kabuluhan. Kung bakit kahit ikaw ay maraming pera, kahit ikaw mayaman, ang buhay walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat sinabi ni Hari Solomon, ang buhay ay maging makabuluhan lamang kung ikaw na sa iyo ang Diyos. Amen? Naintindihan po ba natin, kapatid? Amen.
Hindi pinangako ng Diyos na isang buhay na maginhawang buhay. Ang pangako lamang tala niya ay hindi niya tayo pagkukulangin sa ating pangailangan kung uunahin natin siya. Amen. Kaya, may tuturin na isang masiyang buhay kung hindi na tayo nagkukulang sa ating pangailangan. Alam ng Diyos ang ating mga pangailangan. Katunayan, nung likhain niya mundo, inuna niya lahat ang ating pangailangan. Ang huling nilikha niya ay tayo, mga tao. Yan ang patunay na maalam ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Tisin nga lamang ay kung minsan hindi natin nakakamit ang mga pangako ng Diyos dahil mas nagtitiwala tayo sa ating kakayahan kaysa magtiwala sa salita ng Diyos. Amen. Sinabi ng Diyos na ibibigay niya ang ating pangailangan, di tayo magkukulangin, unahin lamang natin siya. Pero bakit tayo nagkukulang sa ating pangailangan kumisa? Dahil mas nagtitiwala tayo sa ating sariling kakayahan. Amen? Yan po ang dahilan. Hindi magbibigay ng Diyos sa atin ng problema, kung hindi siya magbibigay ng solusyon sa ating mga problema. Ang ating kailangan lamang ay sumunod, sumampalataya sa Kanya upang makamit natin ang mga pangako ng Diyos. Malinaw po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maraming maraming tao nag-aakala dahil yun ang narinig nila sa mga doktor sa kanila na hindi kalooban ng Diyos tayo maghina. Mayaman ng ating Ama. Sabi, siya may-ari lahat ng bagay. Kaya kung tayo magmukhang mahirap, paano natin masasabi na mayaman ang ating Ama? Yan ang itiyuturi nila. Amen. Ang mga tao nag-iisip ng ganito ay para ba ang itiyuturi nila ng Diyos para bang isang genie. Alam ba ninyo ang genie? Kung alam ninyo ang kwento ni Aladdin at saka lampara, na kung saan pagka kinukuskus ni Aladdin, ang lampara ay lumilitaw ng isang higante. At sasabihin nung kay Aladdin, Panginoon, anong gusto niyong gawin ko? Parang gano'n ang turing ng mga tao sa Panginoon na ginagawa nilang utusan ng Diyos. Amen. Pero hindi gano'n ang Diyos. Amen. Hallelujah. Sa madaling salita, umaasa silang maging madali ang buhay Kristiyano. Gusto nilang matikman ang langit kahit na narito pa sila sa lupa. Amen. Meron ba yun? Ang magsasaka ba, umaani na ba habang siya nililinis niyang bukid, habang inararo niya, meron na ba siyang inaani? Wala pa. Aani lang siya pag namunga na. Ang kanilang itinanim. Gawin din ng mga Hudyo. Ang bayan ng Diyos sa lupa. Nung lumabas sila sa Ehipto, habang sila naglalakbay, papunta sa Kanaan na pinangako ng Diyos sa kanila ng isang masaganang pamumuhay. Habang sila na desierto, wala silang permanenteng tahanan, palipat-lipat sila, pero hindi sila pinatukulan ng Diyos. Ibinibigay ng Diyos ang kanilang mga kailangan, lahat ng kanilang kailangan, pagkain, mga karne, kung ano man ang reklamo, tubig, ibinibigay ng lahat ng Diyos yan. Amen. Maging ang kanilang mga damit, mga sandalyas, sa loob ng 40 taon ng paglalakbay nila sa disyerto, hindi na pudpud. Hindi nasira ang kanilang mga damit, hindi na pudpud ang kanilang mga sandalyas. Ganon kabuti ang Diyos sa kanila. Amen. At ang 40 taon na paglalakbay ng mga disyerto, ng mga Hudyo mula sa Ehipto hanggang sa Kanaan, ay yun ang katumbas ng buhay natin bilang Kristiyano nang tayo ipanganak na muli at hanggang sa ating kamatayan. Yan ang katumbas ng 40 taon na paglalakbay ng mga Hudyo sa disyerto bago sila dumating sa Kanaan na pinangako ng Diyos. At ang Kanaan natin ay naroon sa langit, wala din sa lupa. Sa kasalukuyan, habang tayo nabubuhay sa mundo ito, tayo pa rin ay nasa disyerto. Nakasalukuyan naglalakbay, patungo pa lang doon sa lupa sa Kanaan na pinangako ng Diyos lahat.
sa atin at yun ay nasa langit. Kaya hindi natin makakamit ang kaginhawaan habang tayo nasa lupa. Amen. Kaya magtiwala tayo sa Diyos na siya hindi tayo pagkukulangin kung paano hindi pinagkulang ng Diyos ang pangailangan ng mga Hudyo nung sila ay nasa ilang. Amen. Hallelujah. Huwag natin kalilimutan ang buhay ay hindi tungkol sa atin. Amen. Hindi patungkol sa atin ang buhay. Dahil hindi tayo lumalang sa ating sarili. Tayo ay nabubuhay dahil sa layunin ng Diyos. Tulad ng sabi ko noong simula, tayo narito sa mundo dahil sa layunin ng Diyos. Amen. Hindi ang kabaliktaran. Hindi tayo narito sa lupa dahil sa ating sariling mga layunin. Gusto kong maging ganito, gusto kong maging isang matagumpay na businessman, gusto kong maging isang inhinyero, gusto kong maging doktor. Amen. Hindi po masama yan. Kung yan ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Kaya mahalaga na malaman natin ang layunin ng Diyos ng pagkabalikan niya sa atin at yun nga ang ating pasalukuyan mga pinag-aaralan. Tandaan po natin. Bakit niya bibigay sa atin ang langit dito sa lupa? Gayong inihanda niya ito para sa atin doon sa kawalang hanggan. Sabi po dito, nagbibigay ng Diyos sa atin ng panahon dito sa lupa para patatagin ang ating karakter bilang paghahanda para sa langit. Ang buhay natin sa lupa ay ang panahon na binigay ng Diyos sa atin upang ihanda tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya habang nabubuhay tayo, gawin natin, samantalahin natin na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos upang pagdating na sa langit, upang maging handa tayo sa pamumuhay sa piling ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kung sasayangin lamang natin ang ating buhay, kapatid, hindi tayo karapat-dapat na manira sa piling ng Diyos sa buhay na wala hanggan. Amen. Kundi ang mga tao na nabubuhay ayon sa kanilang mga sarili, ang patutungan lamang nila ay doon sa lugar na tinakda ng Diyos para sa kanila doon sa nagdagan ng apoy. Amen. Ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Amen. Gawain ng Espiritu Santo ang hubugin ng ating karakter para maging katulad nito ng karakter ni Kristo. Sabi sa Biblia, doon sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, at nakikita natin ang kaluwalhatian ng Panginoon tulad ng isang salamin, at tayo'y unti-unting nababago at natutulad sa Kanya habang gumagawa sa ating buhay ang Espiritu ng Panginoon. Hindi natin pwede may sagawa ang layunin ng Diyos sa ating buhay sa sariling kakayanan natin. Ito'y may nasagawa lang naman natin ito sa tulong ng banal na Espiritu. Ang proseso ito ng pagbabago upang maging kawanis tayo ni Kristo ay tinatawag na sanctification o pagpapabanal sa atin. Kaya nang tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon ng Pangligtas, doon na magsisimula na tayo papamanalin. Sa totoo, sa aktual nung tinanggap natin ng Panginoon sa ating buhay, ay sa paningin ng Diyos ay tayo ay banal na. Pero dahil tayo pa ay nasa luman, tayo pa ay nasa lupa, ay unti-unti, hindi pa tayo nabubuhay ayon sa mga nais ng Diyos. Kaya kailangan isanayin tayo pabanal unti-unti at papabanal sa atin sa tulong ng banal na Espiritu. Hindi natin matutunan ang karakter ni Kristo sa sarili nating lakas lamang. Ang ating mga resolusyon tuwing bagong taon, kaya tanda po natin tuwing bagong taon ay magbabago na ako, hindi na ako magdibisyo, hindi na ako magsusugal. Napakaraming mga plano. Pero makikita natin ilang linggo lang, ilang araw pa lang, nasira ang plano na yan. Sapagkat hindi natin may sagawa ang plano na yan kung wala ang tulong na banal na Espiritu. Hindi natin ang ating mga solusyon sa bagong taon, lakas ng loob at pinakamagandang intisyon ay hindi sapat. Tanging ang Espiritu Santo lamang ay may kapangyarihan gawin ang pagbabagong nais makita ng Diyos sa ating buhay. Sabi ng Biblia sa Efeso chapter 2 verse 13, sabi po doon, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa at kakayahang may sagawa ang kanyang kalooban.
hindi natin may sasagawa ang layunin ng Diyos sa ating sariling kakayanan. Pagka pinabanggit natin ang sarili ng salitang kapangyarihan naman ng Espiritu, maraming tao nag-iisip ng mga hiwala o kaya matinding emosyon. Amen. Pero tandaan natin na madalas dumating ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay natin sa isang tahimik na paraan at di kapansin-pansin paraan at di natin namalayan. Hindi natin namalayan kung minsan ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kung natatandaan po natin na kausapin ng Diyos si Elias, si Propeta Elias, ay kinausap niya sa pamagitan ng pamanayan ng panamalitan. Amen. Kaya ito ang dahilan kung minsan hindi natin napapakinggan ang tinig ng Diyos. Dahil abala tayo sa marami tayong napapakinggan, marami napapakinggan ng ating mga tainga. Maraming mga ingay na napapakinggan natin. Kaya yung mahinang tinig ng Diyos ay hindi natin napapakinggan. Hindi natin nabibigyan ng atensyon. Kaya hindi natin naisasagawa ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Ang pagiging wangis ni Kristo ay hindi natin makakamit sa panggagaya, kundi sa pananahan ng Diyos. Yung sinabi ko kanina doon sa pangusap ng Diyos kay Elias ay matagpuan po natin sa unang hari, chapter 14, verse 12. Amen? Hayaan natin sumatin si Kristo at mabuhay sa pamagitan natin. Sabi doon sa Colossians 1:27 na ito si Kristo na nasa atin na ay siyang pag-asa ng kalwalatian. Maaari natin kausapin si Kristo sa lahat ng oras pagkat siya'y nananahan sa atin. Amen. Maging nakapokus lamang tayo sa Kanya. Kung gusto natin mapakinggan ang sinasabi ng Diyos, kailangan nakapokus tayo sa Kanyang salita. Diba? Pagka meron tayo mahirap mapakinggan, diba ginaganyan natin para marinig natin ang sinasabi sa atin. So ganyan, kailangan nakapokus ang ating patinig sa mga sinasabi ng Panginoon sa atin. Amen. Hallelujah. Kailangan natin makipagtulungan sa gawain ng Espiritu Santo. Sa buong Biblia ay makikita natin ang isang mahalagang katotohanan laging iinulit-ulit. Ibinibigay sa atin ng Espiritu Santo ang kanyang kapangyarihan sa sandaling humakbang tayo na may pananampalataya. Kailangan kumilos muna tayo. Bago kumilos sa Banal na Espiritu, kailangan kumilos muna tayo. Kung matandaan natin, alam na nang pinangunahan ni Moses ang mga Hudyo na paglabas sa Ehipto, ay sila'y nasa likuran nila ang mga mahabol ng sundalo ng Paraon. Nasa harapan nila ang Red Sea. Nasugod sila walang pagtunguhan. Kaya tumawag si Moses, umiinak sa trono si Moses. Sa panganib na kailangan sila sa sulungan, kaya sinabi ng Panginoon kay Moses na ituon mo yung tungkol sa tubig dagat, sa Red Sea, at yun ay nahati at sila'y nakaraan. Amen. Kung hindi kaya itinuon ni Moses ang kanyang tungkol doon sa dagat na pula, maaaring hindi nabuka ang dagat ay hindi sila nakaraan. Amen. Kaya mahalaga na kumilos tayo. Hindi pwedeng kumilos na mag-isa ng Espiritu Santo sa atin. Kaya tayo rin ay ganoon din. Hindi pwedeng tayo makakilos na wala ang tulong ng mga Espiritu. Amen. So ganoon ulit, makita malaman po nalaman po natin na si Moses hindi nakapasok sa Kanaan. Amen. Namatay na siya doon. Hindi siya nakapasok sa Kanaan. Pinakita naman ng Diyos. Dinala ng Panginoon si Moses sa bawah ng bundok, tanawin mo ang Kanaan. Hindi ka makapasok doon. Maiwan ka na rin doon. At doon namatay na si Moses. Kaya hindi nakapasok ang mga Hudyo sa Kanaan. Amen. At ang humarili sa kanya ay si Joshua. At nung sila'y papasok na sa Kanaan, may malaking hadlang na nakapagitan. Ang Kanaan ay nasa kabila ng ilog Jordan. Malalim at malakas ang agos. Hindi sila makatawid. Amen. Pero dahil sa pangunguna ni Moses ay ni Joshua sa pagpagkitiwala, naalis yung hadlang na yan. Nang sila'y tumapak, kahit na malalim, malakas ang agos na yan, ay nung lumakad ng mga Hudyo, ay tumapak na, lumusog na sila sa tubig. At paglusog nila, doon lamang natuyo ang ilog at sila'y nakadaan. Pero kung hindi sila lakas loob na lumusog doon sa tubig, maaaring hindi na tayo ng tubig at maaaring hindi nakagawin at hindi siya nakapasok sa Kanaan. Amen. So ganoon din tayo. Huwag natin hintayin na kumilos muna
ng Diyos sa atin. Kailangan ipakita natin ang ating pananampalataya. Kahit hindi natin naintindihan ang nangyayari, kahit hindi natin maunawaan ang nangyayari, kailangan magkumilos tayo ayon sa ating pananampalataya upang kumilos ang Diyos. Amen? Hallelujah. Pagkakutan Diyos. Amen? Kailangan mauna tayo kumilos. Amen? Huwag tayo maghintay. Hintayin ng Diyos na kumulis muna sa atin. Ikakay tayo na bubuhay sa pananampalataya. Ipakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating magawa. Maraming Kristiyano ang inaantay muna na kumilos ang Diyos para maranasan nila ang himala na kailangan nila inaantay. Kailangan para maranasan natin ang himala sa ating buhay, kailangan kumilos tayo, ipakita natin ang ating pananampalataya. Amen. Sabi ko doon na inaantay ng Panginoon na mauna tayo kumilos. Huwag natin hintayin na magkaroon pa ng lakas ng loob o tiwala sa sarili. Umakbang tayo kahit marami tayong kailangan at gawin natin ang tama sa kabila ng ating mga tamot at iba pang nararamdaman. Ganito ang pagkipagtulungan ng Espiritu Santo at ito rin ang paraan para lumago ang ating karakter. Amen. Inihambing ng Biblia ang paglagong espiritual sa isang binhi, sa isang gusali o isang batang lumalaki. Ang bawat paghahambing ay nangailangan ng aktibong partisipasyon. Kailangan ng ating pagkilos. Ang binhi ay kailangan itanim at diligan. Tandaan po natin ang binhi. Kung kahit nariyan na ang binhi sa lalagyan, hindi tutubo yan. Amen. So kailangan natin itanim yan at diligan upang tutubo at magiging isang halaman o magiging isang puno. Ganyan din ang gusali. Ang maraming malaking gusali na nakita natin ay hindi tumubo lang dyan. Mayroon nagtayo para maging gusali. Amen. At sa mga ang bata, para maging mag-mature siya ang isang bata, ay hindi, kailangan din meron tayong gagawin. Ang bata para mature ay kailangan din mag-exercise, kailangan din kumilos, mapalaki ng maayos upang maging isang may magulang, upang siya tumanda magulang, magka-isip sa gano'n. Amen. Bagamat ang pagpupunyagi ay walang kinalaman sa kaligtasan natin, dahil sabi nga na hindi tayo naligtas sa ating magawa, kundi sa pamagitan ng pananampalataya. Pero ang ating magawa ay kailangan upang tayo ay lumago. Amen. Lumago tayong spiritual. Amen. 8 beses na binanggit sa Baptisman na kailangan natin, pagsumikapan natin lumago tungo sa kawangis ni Kristo. Hindi maaari na umupo lamang tayo pag-aantay na mangyari ito. Kailangan meron tayong gagawin. Amen. Ayon sa Luke 13:20, doon sa Romans 14:19, sulat na po natin, Ephesians chapter 4 verse 3, 2 Timothy chapter 2 verse 15, sa Hebrew chapter 4 verse 11, at chapter 12 verse 14, sa 2 Peter chapter 1 verse 5, at 2 Peter chapter 3 verse 14. Lahat yan, ang talata na yan ay nagpapakita na kailangan tayong kumilos upang lumago sa ating buhay spiritual o patungo sa pagiging wangis ni Kristo. Ipinaliwanag niya sa Efesio 4:22-24 ang tatlong responsibilidad natin para maging kawangis ni Kristo. Una, kailangan nating iwanan ang dati nating pamaraan ng ating pagkilos, ang ating lumang buhay. As binabanggit ko kanina, kailangan natin iwan yun. Amen. Hanggang natin iniiwan ang luma natin buhay, luma natin pag-uugali na masama, hindi tayo magkaroon ng pagbabago ng paglagong espiritual. Sabi ko doon na, iwaksinan ninyo ang dati ninyong masamang pagkatao na mahilig sa masamang gawain. Ephesians chapter 4 verse 22. Pangalawa, kailangan nating baguhin ang ating pag-iisip. At sabi ko doon sa Ephesians chapter 4 verse 23, at pagbago sa Espiritu ang iyong pag-iisip. Ang dati natin pag-iisip na pala puro kasamaan, ay baguhin natin. Amen.
Ang salitang Grego sa pagpapalibagong anyo ay metamorphosis na ginagamit sa Romans 12:2 at sa Corinto chapter 3 verse 18. Ito ay ginagamit sa Western Ingles para sa kararawan ng kamanghamanghang ang pagbabagong dinadaan ng isang uod bago maging isang paru-paro. Alam po natin na ang isang paru-paro, bago maging paru-paro yan, ay nagsisimula yan sa uod. Yun nakabalot na sapot o tinatawag doon sa mga estudyante yung pulpa, di ba? Yung bumabalot sa uod. Yan ang simula ng bulaklak. At sa proseso yan, unti-unti na lumalabas yung uod na yan at nagiging paru-paro, nagkaroon ng parang pakpak at siya nakaliban. So, ganyan din tayo, may proseso yan. Hindi tayo pwedeng maging basta paru-paro na lang. Kung pipilitin natin ng uod na yan na makalabas doon sa buwaparot na sakot sa kanya, mamatay ang paru-paro, hindi magiging paru-paro. So, ganun din sa atin. Kung tayo ay pimilit na kumilos sa ating mga sarili lamang, hindi tayo lalago sa ating buhay spiritual. Amen. Ganyan ang kalimbawaan ng ating paglago bilang Kristiyano. Amen. Hallelujah. Pangatlo, kailangan natin isunod ang pagkatao ni Kristo sa pamagitan ng pagkakaroon ng bago at makadiyos na pag-uugali. Ang pagkatao natin ay ang kabuuan ng maugali natin. Ito ang madalas nating ikinikilos. Sinasabi ng Biblia sa Efeso chapter 4 verse 24, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao, nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Sa salita na, ang tatlong ito ay maaring mawala sa paghubog sa ating pagkatao, ay hindi maaring mawala sa paghubog ng ating pagkatao. Amen. Ito mga proseso upang lumago tayo sa ating buhay spiritual. Una sa tatlong ito ay ang salita ng Diyos. Amen. Nanggagaling ang katotohanan. Kailangan natin para lumago. Kailangan natin malaman ang katotohanan upang tayo malago. At hanggang hindi natin nalaman ang katotohanan, hindi tayo maaring lumago sa ating buhay spiritual. At saan natin matagpuan ang katotohanan? Doon sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang katotohanan. Kay Kristo Jesus ang katotohanan. Sa mga anak naman ng Diyos, nanggaling ang suportang kailangan natin bago lumago. At ang mapakayari sa buhay ang nagbibigay sa atin ng pagkakataong ipamuhay ang pagiging wangis ni Kristo. Kailangan natin ang ating kapwa para lumago. Kung pag-aralan natin at isa buhay ang salita ng Diyos, amen. Kung pag-aralan natin at ipamuhay ang salita ng Diyos, regular tayong nakipag-ugnayan sa kapwa-manampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Sa gitna ng paghihirap, tayo nakasiguro na tayo magiging wangis ng ating Panginoong Kristo. Amen. Marami nag-aakala ng kailangan lamang sa paglawag espiritual ay ang pag-aaral ng Biblia at pananalangin. Maraming tao ganyan nagsasabi, ay hindi na ako kailangan na makisalamuha sa mga kapwa, sa mga manampalataya. Sabi lang ako. Sapat na ako'y basta ako'y nagbabasa ng Biblia, ako'y nananalangin, lalago na ako. Maraming tao nagsasabi ng ganyan, hindi na kailangan ng pagkapwa-tao. Amen. Pero mali po yun. May mga issue sa buhay na hindi mababago sa pamagitan lamang ng pag-aaral ng Biblia at pagdarasal. Ang Panginoon ay gumagamit ng ibang tao. Kadalasan ay mas gusto niyang kumilos sa pamagitan ng mga tao kaysa gumawa ng mga himala upang umasa at makipag-ugnayan tayo sa Kanya. Gusto ng Diyos na lumago tayo ng sama-sama. Hindi tayo pwedeng tumago na nag-iisa. Amen. Gusto ng Diyos na lagi tayo magkasama-sama upang pare-parehas tayo na lumago sa ating buhay spiritual. Sa maraming mga relisyon na pinaniwala ang mas banal ng isang tao kapag inihiwalay niya ang kanyang sarili sa ibang mga sa sarili sa iba. Marami sa kanya naanaan sa mga monasteryo, sa mga bundok, gaya ng mga relisyon ng mga Hapon
mga Buddha, mga Buddhism, may mga nabubuhay na ermitanyo sila na anasir sa monasteryo sa mga bundok, malayo sa mga tao. Amen. Ganyan din sa mga kapapariang, bago sila na nakatira muna sila sa mga seminaryo ng ilang taon. Dahil paniwala nila na pagka sila'y na kahiwalay sa mga tao ay sila'y larong pagbabanal. Amen. Pero mali po yun. Hindi na magiging kawangis ni Kristo kung ihiwalay natin ang ating sarili sa ibang tao. Kailangan tayo mapaligiran ng mga tao at magipag-ugnay sa kanila. Kailangan natin maging bahagi ng sa iglesia ng isang komunidad. Bakit? Sapagkat ang tunay na kalimang espiritual ay magaganap lamang kapag natuto tayo magmahal ng tulad ni Jesus. Ang hindi natin magagawa na maging katulad ni Jesus at hindi natin magagawa ang maging katulad ni Jesus kung hindi tayo makipagrelasyon sa ibang tao. Alalahayan natin ito yung tungkol sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. Amen? Kung nag-isa tayo, sino iibigin natin? Paano natin matutupad ang sinasabi ng Diyos, na Diyos ng pag-ibig? Amen? Hallelujah. Sa magiging wangis ni Kristo ay isang mababa at mahaba at mabagal na proseso sa paglago. Amen. Hindi madali yan ito. Matagal. Habang tayo nabubuhay sa mundo, habang tayo nasa laman, habang tayo nasa mundo ito, hindi tayo maging ganap sa ating paglaro. Amen. Dahan-dahan po natin na maging ganap lamang tayo sa ating panampalataya pagka nakita natin ang mukha ng Panginoon. Pagka tayo pinalikan na ng Panginoon, amen, upang isama tayo doon sa Kanyang kaharian, doon lamang magiging ganap, doon lamang tayo magiging ganap na mananampalataya, doon lamang tayo magiging ganap sa Panginoon. Amen. Kaya iwasan natin na pagka nakakita ng kapatiran ng kagagawa ng kasalanan ay sa halip na tulungan natin ay pinipintasan natin. Lahat tayo ay hindi pa ganap. Habang tayo nabubuhay sa mundo, habang tayo natin sa mundo ito, hindi tayo kailan magiging ganap. Magiging lubos lang ang ating kaganapan, ang ating kabanalan, pagkata nakita na natin ang mukha ng Panginoon. Kasama natin ang Diyos. At mangyayari yan pagka tayo pinalikan na ng Panginoon sa rapture, na kung saan babalikan tayo, totoo pa rin ang Panginoon ng kanyang pangako na nung sinabi niya, nasa bahay ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ko doon, ipaghahanda ko kayo ng tirahan. Pagkatapos ko kayo may hahanda ng tirahan, ay babalik ako upang isama ko kayo doon. Sabi ganon. At yan ang pangako na yan, ang ating inaantay. Amen. Yan ang ating inaantay, ang maging kaganapan ng ating panampalataya, ang tayo maging ganap sa paningin ng Diyos. Pero habang wala pa yun, habang hindi pa dumating yun, hindi tayo kailangan maging ganap. Amen. Nasa proseso pa lang tayo na pagiging ganap, patungo sa pagiging ganap. Amen. Tandaan po natin yan. Sabi po doon sa Ephesians chapter 4 verse 13, ang sabi ni Pablo tungkol sa proseso ito, hanggang sa makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may ganap na gulang, hanggang sa sukat na ganap ang kapuspusan ni Kristo. Doon lamang tayo maging ganap na kawangis ni Kristo pagka binalikan na tayo. Amen. Hallelujah. So ngayon, habang tayo sa mundong ito, tayo kasalukuyang inuhubog ng Panginoon. Ang ating espiritual na transformasyon patungo sa kawangis ni Kristo Jesus ay magaganap sa buong panahon na tayo ay nasa daigdig. Hindi pa rin na kompleto ang pagbabagong ito habang nasa mundo tayo. Matapos lamang ang transformasyon kapag nasa langit na tayo o kaya ay nagbalik na muli si Kristo sa lupa. Sa panahon yaon, ano bang nasimulang gawin ng pagpapalago sa ating karakter ay tatapusin. Sinabi sa Biblia na kapag ang wakas ay nakita natin si Jesus, maging ganap na rin tayo tulad niya. Mga minamahal, sabi doon ng Apostol Juan, doon sa unang Juan 3:2, sabi po doon, mga minamahal,
Sa ngayon, tayo ay mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa tayo nahayag na maging kalagayan natin. Gayunpaman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo ay magtulad sa Kanya sapagkat nakikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Yun ang dahilan, mga kapatid. Kung sa ngayon, tayo nilait ng mga taga-sanlibutan dahil hindi na naintindihan ng ating ginagawa. Hindi sila naniwala na sinasabi na tayo mga ay anak ng Diyos. Amen. Na tayo ay kaibigan ng Diyos. Na tayo ay banal sa paningin ng Diyos. Amen. Hindi na alam yun. Pero pagka dumating ng Panginoon, pagka binalikan tayo ng Panginoon, doon lamang nila makikita. Makikita tayo, lahat ng mata ay makikita tayo nasa salubong sa Panginoon sa labahan. At doon lamang sila maniwala, doon lamang nila makikita kung ano ang tuwing nating kalagayan. Totoo nga ang lahat ng mga pangako ng Panginoon. Totoo nga ang sinasabi ng Diyos na ating sinasampalatayan na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Tayo nga ay nasama niya doon sa karyan. Amen. At doon magsisiman sila ay huli na. Kaya kapatid, huwag tayo masira ng loob. Pagpatuloy naman tayo sa ating pagbabago hanggang patungo sa pagiging ganap natin. Amen. Hallelujah. Ang malaking karituhang nagaganap sa buhay Kristiyano ay ang resulta ng pagwawalang bahala sa katotohanan ng mas interesado ang Diyos sa paglago ng ating karakter kaysa ibang mga bagay. Ito kuminsan ang pamabagal sa ating paglago dahil sa mga maling katuruan na natutunan natin. Ang kaisipan ng marami ay ang magkaroon tayo ng maginhawang buhay. Kung kaya ito'y nagsilbing hadlang upang mapabilis ang paglago natin sa buhay spiritual. Ang ating kaisipan, ating nakatuon kung paano ito gumanda ang buhay natin dito sa lupa. Kung paano tayo guminhawa. Amen. Kung kaya ang salita ng Diyos ay hindi nakagano'ng makaugat sa ating puso. Mabagal naman, lalo bumabagal ang ating paglago doon sa mga bagay na sa sanlibutan na ating nais marating. Amen. Magtiwala tayo sa Diyos. Sabi ng Panginoon na huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Bakit? Sapagkat ang makiayon sa takbo ng sanlibutan ay lalo mapababagal lalo ang ating paglago espiritual. Amen. At baka sa pagbabalik ng Panginoon ay hindi pa tayo nakahanda na sasalubong sa Kanya dahil hindi pa iba ang ating pinagkamalaan sa buhay. Diyan ay ingatan natin kapatid. Amen. Habang hindi pa dumating ang Panginoon, sikapin natin lumago sa ating pananampalataya. Huwag tayo mag-alala sa ating pakailangan, magtiwala sa tayo sa Diyos na hindi tayo magkukulangin kung unahin lamang natin siya. Amen. Hallelujah. Sa mga interesado, mas interesado ang Panginoon kung ano tayo kaysa kung ano ang ginagawa natin. Marami rin mga sa meeting namin kahapon sa mga pastoran ng kahapon ng umaga. Ay nakita na sa pagdidig na napakinggan ko sinasabi ng mga kapwa ko pastor ay talagang busy sila. Napakarami silang ginagawa. Abala sila. Amen. Kaya sabi ko, kapatid, tandaan ko natin na mas mahalaga sa Panginoon ang kung sino tayo ang ating relasyon sa Kanya kaysa sa ating mga ginagawa. Tandaan mo natin na mahalaga sa Panginoon ang ating karakter. Dahil ito, maladala natin sa doon sa kabilang sa kawalang hanggan. Ang lahat ng mga gawain natin, iiwanan natin yan. Sabi ko, mas mahalaga ang ating karakter. Kasi sa karamihan sa mga pastor, busy sa gawain. Nakakalimutan, wala silang panahon sa pakipagrelasyon sa Panginoon. Sila'y pagal. Dahil sa pagkaakala na pagka sila ay busy sa gawain ng Panginoon ay mas palapit sa kanilang Panginoon. Amen. Pero hindi po totoo yan. Mahalaga na tayo gumawa. Pero hindi sa punto na pamahayan natin ang ating relasyon sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Tandaan po natin
na ang ating buhay spirito, ang ating karakter, ang siya pinadala natin doon sa kanilang buhay. Iiwanan natin lahat ng ginagawa natin sapagkat pagka nakita natin ang Panginoon, doon na maging ganap ang lahat ng ginagawa natin. Amen. Hallelujah. Ang Biblia ay nagbabala, huwag tayong makigaya sa mundo, kundi maging bago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Kaya kung inisip natin patungkol sa ating mga sariling mga layunin, baguhin natin kapatid. Dapat ilagay natin sa isipan natin ang mga layunin ng Diyos sa ating buhay. Amen. Ang layunin niya sa ating pagkapalikas sa atin. Sabi po ito, sa ganito ninyong malaman ang kalooban ng Diyos at kung ano ang mabuti, kaaya-aya at ganap sa kanyang paningin. Ano man ang ginagawa natin sa Biblia ay gawin natin para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi para sa ating sariling kaluwalhatian. Amen. Kailangan natin gumawa ng desisyon na maging mas matawagis ni Kristo. Ang desisyon ganito ay taliwas sa takbo ng kasalukuyang kultura. Kapag hindi natin ito ginawa, ang ibang mga kwestiyong tulad ng mga kaibigan, kauri, magulang, kawanggawa at kultura at yan huhubog, ito ang huhubog sa atin para maging buwangis nila. Amen. Ibalik natin ang kaisipan ang maging buwangis ni Kristo. Hindi sa mga taong nakapaligid sa atin, hindi mapangyayari sa mga paligid natin. Tumatang mabuhay tayong ayon sa ating mga paligid, sa ating saan nakikita. Kapatid, darating ganun ang kaisipan natin ay hindi malayo. Tayo ay mahina na. Tayo ay magiging katulad ng mga nakikita natin sa ating mga paligid. So kailangan nakapokus tayo sa layunin ni Kristo sa ating buhay na ang maging wangis niya. Amen. Hallelujah. Nagpapag ko lang yung Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Bilang pangwakas kapatid, na mensahe ng Panginoon sa atin sa umaga ito ay tunay po na nakakalungkot na maraming mga Kristiyano o maraming mga nanampalataya ang hindi namumuhay sa dakilang ayunin ng Diyos. Nabuhay na lamang sila ngayon para sa katuparan ng mga personal na hangarin sa kapanatagang emosyonal. Sila nabubuhay ayon sa kanilang gusto kung ano ang kanilang mga pangarap. Doon sila nabubuhay. Amen. Ito'y labis na pagmamahal sa sarili. Ang pagmumuhay ayon sa sarili, ito'y dahil sa pagmamahal sa sarili at di pagiging disipulo. Hindi namatay si Jesus sa krus para tayo mamuhay na maginhawa at komportable. Amen. Ang kanyang layunin ay higit na malalim kaysa dito. Gusto niyang hubugin tayo upang maging katulad niya bago niya tayo dalhin sa langit. Ito ang pinakadakilang pribilisyo, ang ating pangunahing responsibilidad at ang ating kahantungan sa bandang huli. Amen. So ano ang mensahe na natutunan natin sa umaga ito? Amen. Ano ang mensahe na nais ipapatid ng Panginoon sa atin sa umaga ito, mga kapatid? Na tayo ay nilikha upang maging wangis ni Kristo. Ito ang sinasabi na dapat natin tandaan sa Colossians chapter 3 verse 18. At tayo ay naghahayag ng kaniningan ng Panginoon at nababago upang matulad sa Kanya. Taglay ang kaniningan mula sa Panginoon na siya Espiritu. Kapatid, tingnan mo ang iyong katabi. Ang nakikita mo ba ay wangis ni Kristo? Amen? Kung hindi pa, okay lang dahil nasa proseso pa tayo ng pagiging wangis ni Kristo. Ito'y sikapin natin. Amen? Dahil hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi natin hawak ang pangyayari. Bukas, mamaya, o isang linggo, ay naman mamatay, kukunin ang Panginoon ng buhay natin. Amen? O kaya biglang darating ang Panginoon, hindi pa tayo handa. Amen?
Sa mahalip ng buwang magwangis, nakita ng Panginoon ng wangis, na ang wangis natin siya. Ay iba ang wangis natin na makita niya. Amen? Yun ang nakakatakot. Kaya kapatid, habang hindi pa dumating Panginoon, sikapin natin na baguhin ang ating pag-iisip ng ating buhay. Baguhin natin ang ating mga sariling pananaw na pansarili. Baguhin natin ang mapansariling layunin ng ating buhay. Ituon natin ang ating buhay doon sa layunin ng Diyos sa atin, sapagkat ito lamang ang mahalaga. Ito lamang ang makapagandala sa atin sa piling ng Diyos. Palakpakan po natin. Panginoon, salamat po Diyos sa mensahe mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Tunay po na pangabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Sa mensahe mo sa amin sa umagang ito, Panginoon, ay muli ginigising kami, Panginoon, sa aming pagkakahimbay. Ang aming pamumuhay, Panginoon, na hindi ayon sa aming iyong layunin, kundi para sa aming layunin, Panginoon. At ito'y hindi nararapat ng Diyos. Kaya mensahe mo ngayon na ito, Panginoon, ay muli mong paalala upang baguhin namin ng aming pag-iisip. Baguhin namin ang aming buhay. Isuot namin, Panginoon, yung katwiran, ang iyong kabanalan, Panginoon. Sapagkat ito ang pangatlong layunin mo sa pagkakalikha mo sa amin sa buhay na ito, God. Ang maging wangis ng iyong dugnana ng aming Panginoon Jesucristo. Salamat po Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ng mahal ng Diyos, ang lahat ng mawangis ni Kristo ay magsasabi ng malakas na Amen. Amen.